para sa I Love You Since 1892. You can now have your seats, guys. It's time for the much-awaited Q&A session. Members of the press, this is your opportunity to ask the cast together with, of course, Binibining Mia and Direk Mac Alejandre about their experiences and insights po into the series. Paalala lamang po to keep your questions relevant and related to the series. Strictly avoid sensitive personal questions. Now, please remain respectful. Only series-related questions will be entertained. Take note, only one question for each media person. Let's begin. Should we start with, from Abante, June Landin? Yes, good afternoon. Ayun, hi June. Yeah, congrats ha, kayo lang sa dami ng events, press con, kayo lang talaga yung tumuloy. At punong-puno ang Viva Cafe. Direct, friendship, congratulations. Thank you, June. Alam mo, nakita, actually itong I Love You Since 1892. Oo. Ang tagal na netong kumakalat online, di ba? Oo, pero finally, natuloy, Viva One. So, Direct, what can you say? I'm very privileged and honored to be the director of the show. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ko alam, I didn't know anything about I Love You Since 1892. Pero nung nabasa ko yung nobela, there is something in the novel that made my heart flutter and speed up its pace. Masarap maging pakiramdam ng bata at ang energy ng nobela ay bata. At doon ako na-excite to be doing a series again, to be doing a series about love, to be working with the originator who happens to be female and she wrote this at 19. Napakalaking bagay, hindi lamang para sa literatura, kundi para sa representasyon. Malaking bagay, excited ako na makatrabaho ang tatlong mahuhusay na mga artista, sina Heaven, sina Jerome at sina Joseph. Mahusay sila. Excited ang director pag may magandang proyekto at may mahusay na cast at mahusay na mga katrabaho. So maraming salamat sa opportunity, maraming salamat sa Viva One, sa lahat ng mga katrabaho ko, lahat ng mga involved, because this is an extremely difficult series to make. Extremely difficult, but equally exciting and equally fun. It's a very good ride. Thank you for the opportunity. Ang bongga period siya. Yeah, period siya. Di ba may period ka rin nakaraan, di ba? Marami akong ginawang mga period yan. Marami. Talagang bongga, pag mga period, talagang pinagkakatiwala sa'yo ng diba. Pero, siyempre kila Heaven, ang laki ng project na to, nakikita naman, di ba? Gano'n kayo ka-excited, Heaven, Marco, Jerome, yan. So I was... Joseph Marco, sorry. Na-confuse ako, Heaven, sorry ha. Go ahead, sige. Sobrang na-excite po ako kasi So when I won the Best Actress Award in Japan, so I called... Thank you. I called Boss Vic. Sabi ko, Boss, may God, nanalo ako. Chururut. Sabi nga, bongga yan, anak. Masaya ako para sa'yo dahil dyan may project ka sa akin. Sabi ko, ano yun, Boss? Sabi nga, I Love You Since 1892. Ha, ano yun, Boss? Sabi nga, magandang proyekto to. Galingan mo dito. Tapos parang ako, sige, I did my research. I read the book. Kahit nasa Japan ako, kahit nasa ibang bansa ako, time na talagang nag-aaral ako. Binabasa ko, kinikilig ako, umiiyak ako, and everything else. So, yes. And then, lagi ko silang kinukulit for the script agad. Alam nila Ate Zaya, nila Ate Ja. But, ayun, every day, I make sure na hindi ako nawawala sa storya or sa book. So, yan po. Jerome, yan. Tama ba kung ano yung na-feel namin with the project? Yeah. Una sa lahat, syempre, masaya dahil trabaho, proyekto, tsaka bagong karakter at bagong tanong na naman para sa mga taong sumusuporta sa amin kung
magagampanan namin na maayos to. At isang bagong parte ng career namin na tatahakin. Andun yung saya, takot, excitement, tsaka napapaisip. Kasi andun na naman yung doubts eh. Pero ito na naman ako sa mga nakakakilala sa akin, hindi ko hinahayaan na yung doubts ng iba umabot sa akin. So, di ba na yung doubts ko, labanan ko. Hanggang sa yun makita ng mga tao, dun na pupunta yung excitement. So, excited ako na ma-prove ko na yung tiwala na binigay sa akin ng mga boss, tsaka ng mga taong production sa likod ng I Love You Since 1892. Magampanan ko maayos yun. So nice, thank you, Jerome. Yan, eto si Joseph Marco. Yan. Pasensya ka na, Marco, na, kasi itong si MJ, pinipilit ako tanongin ko si Heaven. Sabi ko, bawal ng mga intriguing questions. So, Joseph, yan. No worries, no worries. Marami talaga nalilito. So, Marco is my surname. Apelido ay Marco. But anyways, going back to the question. Tulad ng sinabi ni Direk, I'm privileged and honored, especially kaka-sign up ko lang sa Viva, wala pa 2 weeks, and they gave me this project. At this point of my career, ito yung mga project na, as an artist, dito ako na-high. When I get to really change my look, change my personality. And yeah, I've been prepping for 2 months, and I'm very passionate about this project. I feel so lucky. And yeah, araw-araw kong kapiling si Leandro. Unti-unti ko siyang kinikilala. And yeah, I'm just really excited to be working with great talents, especially first time working with Direk and Heaven Jerome. And of course, I'm gonna give credit to Binibining Mia. Napakagaling ng pagsulat na dito. Nung binabasa ko yung libro, I finished the book. Nung binabasa ko yung libro, sabi ko, grabe yung imagination ng batang to. Napakagaling. So yeah, I'm just very thankful for this project. Oh, ang ganda, no? Para napaka-big na project. Binibining Mia yan. Binibining Mia. Kasi na-excite ako sa announcement ng cast. No? So, ginugel ko about the project. Tapos, may mga nabasa ko na even before the pandemic, pinag-uusapan na itong project na to. So, dapat ba sa iba to, hindi sa Viva One? O paano napunta sa Viva One? Kasi yun nga, may mga nabasa ko before. Hello po, ayan, good afternoon. That time, nasunod ko na rin po yung before sa statement ko. Na nagkaroon po siya ng offer, but that time is, may mga factors po kasi na hindi natin makakontrol. And at the same time, doon po sa book cover itself, there's no promises or anything. Since focus ko namin that time is publishing, so magkailo pa publishing and series adaptation. And with that, I'm really grateful po with Marnella sa book cover, and I'm really happy po to have to meet them and to sa journey po namin before. And right now, I'm really looking forward po sa new cast and kay Direk Mac sa series adaptation ng I Love You Since 1892. For me po kasi, binabalikan ko po yung tanong lagi sa sarili ko na what is the purpose, parang ano yung pinaka-dahilan, bakit mo siya sinulat. So, yes, it's heartbreaking, but at the same time, nakikita ko po sa kanila yung dedication and passion when it comes to doing their work. And I really admire how they love and read the story. Kaya po, super thankful po ako with Viva and sa mga sunshines na sumasuporta. And at the same time, I acknowledge the sentiments of those readers po na kumbaga nasasaktan. But let's celebrate and focus po sa ating new journey with I Love You Since 1892 at Viva. Thank you, Binibining Mia. Ang bongga, siyempre, napunta siya sa Viva One. Number 1 ngayon ng Viva One, di ba? So, sa dami ng mga series talaga from Mucha ng Section E, etong si Drake Palma, di ba? Ang dami pang iba, di ba? So, yan, congrats! At least finally, mapapanood namin ang
I love you since 1892. Yan. Thank you very much. There we have it. Maraming salamat, Sir Jun Lalin. Let's proceed with Manila Bulletin. Bobby Recantina. Magandang hapon. Okay, question sa lahat na given since the series about traveling back in time, given the chance or opportunity to travel back in time, ano kaya itong gusto niyong balikan at bakit? Gustong balikan? Kung babalik? Yes, so travel back in time. Ako gusto kong balikan kung paano naging Pilipinas ang Pilipinas. Yan. Ay, sorry. Malalim naman at grabe. Tungkol ba sa'yo? Alam nang babalik ako yung panahon kung kaya naglandian nanay tatay ko. Siyempre hindi, seryoso. Doon sa Pilipinas, alam mo yun, kung paano kung mga... Ayaw yung let there be light bago nagkamundo. Hindi, basta alam mo yun, siyempre kailang ko. Sa buhay ko ba? O sa... Pwede rin, no? Oo, sige, sa buhay ko na lang. Pwede, Babalikan ko yung mga panahon na, sige, ayun, kung paano nag-meet ng nanay at tatay ko. Okay. Ano naging dahilan. At syempre, kung ano yung mga naging inspirasyon nila sa isa't isa. Kasi syempre, iba naman yung panahon ng pagmamahalan before sa ngayon. Next. Sino ba? Parang wala kayong gustong balikan, ha? Actually, parang come to think of it, thinking of it now, parang I don't know, parang wala naman akong gustong balikan. Parang I feel like, yeah, like what they say, everything happens for a reason. Life is a journey. So whether something good happened to you or negative yung experience mo, it's part of life. You learn so much from the negativity. You learn so much from positivity. So yeah, I can say na I'm happy and fulfilled. Heaven? Iniisip ko, ano pang gusto kong balikan? Alam mo, hindi na ako makagalaw ngayon, pero... Sorry. Siguro yung journey ko sa career na to. Siguro how I started, when I started this career. Kasi nung nagsisimula ako, I had so much doubt with everything, with myself. Tama ba itong ginagawa ko? May mararating ba ako? And gusto kong kausapin yung old heaven na huwag ka mag-alala. Timing lang yan and perseguido lang. So, yun lang yung gusto kong balikan siguro. Siguro po ang gusto kong balikan yung panahon na nagsusulat po ako ng kwento. Yung excitement na kahit po walang expectation kung mababasa siya na lahat, kung makikilala po siya. Pero ang lagi ko po kasi paniniwala ay magsulat ka para sa sarili mo. Kailangan ikaw yung una as an author, ikaw yung unang masisiyahan, ikaw yung unang masasaktan, luluha sa story mo. At bonus po talaga, lalo na kapag nahipon ito yung puso ng mga tao. At gusto ko po balikan yung mga panahon yun kasi gusto ko pong tapikin yung balikat ni Old Dia at sabihin na kumbaga lahat ng bagay na pinaghirapan ay magkakaroon din ng magandang bunga sa huli. At huwag kang titigil, tuloy ka lang at lahat ng mga dasal, lalo na kapag totoo ka sa sarili mo, dasal ang pagmamalaki. Okay, direct. Ako, Yes po. very grateful ako sa lahat na nangyari sa buhay ko. Lalo na sa karir ko eh. So kung meron akong gustong balikan, gusto kong balikan yung panahong ang anak ko bata pa, toddler. Siguro pag naibalik ko yun, I will spend more time with her. I will embrace her more. I will make sure that we will have more shared experiences. Kasi ngayong matanda na ako at ina na rin siya at may anak na siya. When I look back, masaya kami. Marami kaming mga pinagsamahan. We traveled a lot together. Pero feeling ko kulang. I could have spent more time with her. Hindi ko na maibalik. At the end of the day, mahalaga sa akin ang career, pero mahalaga sa akin ang pagiging ama. At ngayon, mahalaga sa akin ang pagiging lolo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang hapon.
question natin is for Binibining Mia. Ayan. Saan daw nanggaling yung inspiration mo na makagawa ng ganito magandang kwento? And pahabol na tanong, inaasahan mo bang magiging ganito kalaki yung ginawa mong kwento? Short story lang po. Nagsulat po ako sa Wattpad 2013. That time, teenager pa ako. So, ang mga sinusulat ko po, school setting, very popular. Nung nag-college ako, meron kami Philippine History class. At na-realize ko kasi that time, kinakatulugan ng mga classmates ko yung history. Tapos, naalala ko, ang mga Filipino mahilig sa love story. Like, naroon yung love natin na magmahal. Yung kagustuhan natin umibig. So naisip ko, why not, parang kumbaga learning approach, is parang pagsamahin ko ang love story at ang history. At mula noon, 2016, naging tahanan ko na ang historical fiction. Layunin ko kasi sa pagbabasa ng love story, naroon din yung pagkatuto na kahit papaano may matutunan ng mga magbabasa mula sa kasaysayan, sa kung paano sila magsalita noon, paano sila manamit, nang sa gayon, hindi lang sila basta na-inspire, kinilig, natuto rin sila. Pahabol na tanong for Heaven. Hi Heaven. Coming from a Best Actress win, and then this project, mas naging conscious ka ba, lalo na pag nag-difficult scene ka, kasi syempre award winner na, Best Actress na, mas careful na ba, mas bigay todo ang ibinibigay? Personally, hindi ko naman po naisip yun. Hindi ko rin naman po masyadong inaano sa utang na magaling na ako. Wala na akong kailangan matutunan pa. I come on set, diba, direct na willing to learn, willing to improve, and yeah, just be the best as I can be. So, ayun po. Thank you. Thank you. There we have it, man. Maraming salamat, Sir Jeff. Now, from TV5, Von Belinario. Hi po, good afternoon. Siguro yung question ko po ay para kay Direk, saka po sa cast. May bahagi po ng story na tatawid from 1892 up to present. Paano nyo po i-handle yung challenges of storytelling from the past and then babalik sa present and then babalik ulit sa past? Siguro Direk as the filmmaker and followed by the cast. Ano siya, present, ang totoong sitwasyon, present siya, napunta sa past, tapos babalik sa present. Actually, maganda yung tanong. Kasi, ang original material ay kwento, nobela. Hindi siya visual medium o hindi siya cinematic medium. So, isa sa mga unang iisipin ng director is paano ko naman translate visually na intact ang vision at ang espiritu ng original material, and yet meron kang idadagdag, may ambag ka, may magmumukha siyang fresh, it will be it will be different kasi visual medium na siya. Mahabang proseso yan. Mahabang proseso ang diskusyon kung proseso pansarili. Mahaba kung matagal kong pinag-isipan how I will do the transportation, quote unquote, the time travel, the effect kung paano kong gagawin. And then in collaboration with my production designer na si Erickson Navarro, at my director of photography na si Daniel Uy, we came up with what I think will be an effective, impactful, and visually dazzling way of handling the time travel event. So, challenging siya pag-imount, challenging siya sa effects, pero gusto ko lang linawin, lahat ng mga bagay na to, diba, yung effects, yung technology, yung pag-travel, relationships, the triangle, the families, lahat yan ay ginamit nung Binibining Mia as elements, as tools para pukawin ang damdamin ng mga mambabasa at ngayon natin para sa mga manonood
kung ano talaga ang halaga ng pag-ibig para sa atin. Lahat tayo may kanya-kanyang karanasan at lahat ng mga karanasan na yon ay valid. Pero anumang karanasan na yon, ang pinatutunguhan nun ay iisa. The journey ng love. Kung ano ang ibig sabihin talaga ng love. At ano ang ibig sabihin sa iyo. Ang tanong ni Mia simple, ano ang gagawin mo para ma-realize mo ang tunay mong pag-ibig? Yun ang penultimate question ng libro. What are you willing to give for the sake of love? At lahat kayo na nakabasa at lahat ng mga manonood will go through that same reflection. Nung binabasa ko yung libro at nung gagawin ko na siya, nagsimula na kami. So alam ni Heaven kung gaano ako kakulit. Lahat yon ay base sa libro na naaayon sa karanasan ko. Hindi na ako bata. Pero marami rin akong mga karanasan tungkol sa pag-ibig. Karanasan ikunento sa akin, karanasan ng mga kaibigan ko, karanasan kong personal. At lahat ng iyon ay sinisynthesize natin para maging karanasan nating lahat ng mga manonood. So, more than the visual dazzle, because it will be, we are working hard to make it visually interesting. If I were to be modest, if I were not to be modest, we want it to be visually spectacular. Pero over and above that, mas ginagalang namin ang pagiging spectacular ng emosyon ng pag-ibig because that is what the novel is all about. Thank you, Direk, for your thoughts. Siguro for the actors, lalo na si Heaven, kasi ikaw yung character na tatawid-tawid from Carmela to Carmelita, back and forth. From what Direk said, how are you taking the challenges of code and code time travel nung story? So, nung binasa ko po yung book, sabi ko, shocks, talagang challenging siya kasi sobrang complex nung characters na gagampanan ko. Hindi sila linear na ito lang siya, ganito siya. May mga backstory, may death, kumbaga. And, of course, hindi pa chronological yung pagkakashoot namin. And so, I just had to make sure na pag pumunta ako ng set, alam ko kung anong nangyayari. Kung before, yung scene na yun was ano nangyari before that scene and then after that scene. So I just really had to be mindful and be aware of, you know, what's happening sa taping po namin. But yeah, it's a good challenge for me. I like challenges. Thank you and congratulations in advance. Maraming salamat po. Now, let's call in from Philippine star, Ms. Dolly Ann Carvajal. Hello, good afternoon. For the three lead stars, if you'll compare your perception of love to the characters you portray in the series, how would you compare it? Magkaiba ba o pareho ang pananaw niyo sa love? Ako, I lean more sa character ni Carmela regarding sa unahin niya ang pamilya niya bago ang sarili niya. Ganun siya magmahal na isasakripisyo niya lahat para mapaligaya ang mga tao na sa piling niya. And yeah, I lean more into dun sa journey ni Carmela, ano bang pagmamahal? Gaano unconditional love ang isang unconditional love? And so, ayun po. Sa akin, ang love kasi hindi medyo malayo kay Juanito. Si Juanito kasi talagang, alam mo yun, sinubok talaga ng panahon. Sa akin kasi more on kung mapagpasalamat ako kung sino yung dumating sa panahon na to at mapagpasalamat din ako sa mga dumating at sa mga darating pa. Hindi, ibig sabihin, lahat tayo may past. Thankful, walang sorry sa past. And excited sa future, yun na lang. So, ganun ako pagdating sa love. Same thing with me. I think ibang-iba kasi masasabi mo yung mga
tao ng unang panahon, kung magmahal sila talagang sagad eh. Tsaka, siguro hindi ako aabot sa puntong maiiba mo ng sarili mo just because pinagpipilitan mo na makuha yung pagmamahal mo. I think it's a sign that you're with the wrong person. So, si Leandro kasi talagang gagawin niya lahat kahit na mapasama pa yung ginagawa niya. Basta may paglaban yung pagmamahal niya. And ako bilang Joseph Marco, I would never do that. You know, I would take it as a sign na hindi para sa akin yung babae. And re-respetuhin ko yung desisyon at tatanggapin ko na merong ibang naghihintay para sa akin. Alright, maraming salamat po. Now, let's proceed with from Maganda Movie, Mark Magadia. Hello guys. Ayan, yung question ko kasi sa ngayon pa lang, sobrang ingay na ng online. Kasi sa maraming followers itong kwentong ito talaga. So napakaingay na. Ang question ko lang sa cast is that dun sa mga followers ng kwento ito, yung original na kwento, ano yung may papangako ninyo para masabi nyo na maibibigay ninyo yung, mabibigyan nyo ng justice, yung characters that you are portraying right now sa kwentong ito, which is napakahalaga sa libo-libo, I think million nga na followers online nyo. Yeah. First of all, I think it's still the original story na ginagamit namin. Tama, di ba? So, parehas na parehas yun. Yun ang masasabi ko. I mean, ako na nagsasalita para sa prod and based naman sa mga ako, as Jerome Ponce, alam nila kung saan ako nanggaling na project at medyo tumututok din ako from the book or the, hanggang sa script, hanggang doon na sa director. That's why we have the relationship. And hindi naman namin sasayangin yung career namin kung papabayaan na namin basta-basta yung trabaho namin. And we're still here working. It means may trust na binigay sa amin to do the work, to do the job. And honestly, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Gusto namin mag-inspire na itong pelikulang Pilipino natin ay talaga napakaganda, lalong-lalo na mula sa sulat ng kapwa Pilipino. Salamat. Yeah. Yeah, actually yun naman yung unang-unang sabi ng production. Magiging loyal kami and you know, we're gonna stick to the book talaga. Gagawin namin kung ano yung mga nakasulat sa libro. And at the same time, you know, as an artist, your goal is to give justice to the role. You know, to give life to that character. I really think the magic is in the preparation. So, hindi naman nila alam na nakaka-50 pages ka ng sinusulat dun sa character mo. I mean, people won't see that. But it's really in the preparation. You know, you're gonna add depth to the role. So I think that's how you give life to the character. And, you know, we're gonna do our best para ibigay talaga yung lahat na makakaya namin. Just, you know, para, you know, acting, this is a community project. So alam naman natin na lahat dito, we're aiming for the best. So yeah, we'll make sure na ibibigay namin talaga ang makakaya namin. Okay. Aside naman po sa mga sinabi nila, ako naman, I have read the book a lot of times and I have read the script a lot of times and I make sure na same and wala pong binago, binigyan lang ng buhay yung karakter. And yeah, I love the characters so much to the extent na hindi ko sila papabayaan. So, yun po. Okay, salamat guys. Second question, balik sa history, ay pabalik sa nakaraan, mas marami siyang about history. Sa tingin mo, ano yung magic nung story nito? Bakit minamahal siya nung Gen Z, nung Alpha generation? Kahit parang more on history yung kwento nito. Una po sa lahat, sa palagay ko po,
nailagay po ng mga mambabasa yung sarili nila sa character. Naramdaman po nila na parang sila si Carmela na nagmula sa modern world as a Gen Z na napunta sa nakaraan. Yung journey niya kung saan wala siyang pakialam sa history. Tapos, na-witness niya lahat ng paghihirap nila, yung mga taong naaapi, yung mga walang, hindi nabibigyan ng hustisya. Nagkaroon siya ng connection at pagmamahal sa kanila at awa. Yun po yung, yung character development na importante sa isang nobela. Kailangan meron siyang natutunan, kailangan meron siyang babaguling aral na habang buhay na pong dadalhin at pasasalamatan. At yung journey po ng I Love You Since 1892, nararamdaman ko po tumatak talaga sa puso ng mga mambabasa. Dahil sinamahan po nila si Carmela sa kwento. Naranasan po nilang umiyak, masaktan, magmahal at mabigo. At iyon po yung isa sa pinakamagandang bagay na pinagpapasalamat ko dahil nagkaroon po kami ng connection mula sa isang novela. Last na lang kay Direk. Direk, kung magiging successful itong story ng 1892, kasi kadalasan sa mga serye na katulad dito na una, nagbabasa siya sa libro, pag naging successful, parang humihiwalay o bumibitaw siya sa mga susunod na, sabihin natin, season. May plano ba na ganito? Or paano ba yung atake nito? Kung super successful, hihingan pa ng gusto pa dugtungan yung kwento, meron na ba kayo plano? Sana masasagot ko yan, kaya lang wala akong information about that. Hindi wala akong alam. Sa ngayon, ang alam ko lang, ang gagawin namin ay ito at pinaghuhusayan namin lahat. Meron lang akong gustong klaruhin para lang malinaw ang expectations. Pag nagbabasa kayo ng libro, kahit sino sa atin individually, sa utak natin may napipicture tayo Tayo yon. Iba yon sa napipicture ni Mia. Yung napipicture ni Mia, iba sa napipicture niya. Iba-iba yan. So walang pareho. Ano ngayon ang pareho? Kahit iba-ibang napipicture nung nagbabasa, bakit nagustuhan? Ano ang common thread? Ang common thread na yon, yung tinatawag ni Mia character development. Ang common thread na yon ay yung essence, yung spirit ng nobela. Ano yung sinasabi, yung mismong kaluluwa niya. So gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang binibitbit namin ay yung kaluluwa. Yung kaluluwang yon ang palalawigin namin visually. Kasi nobody can ever compare to an individual's imagination. Kanya yun And that is strictly personal at kanya lang yon. At walang makakatalo nun. Pero, ang espiritu, the essence of the novel is something that all of us can share. And that is what we have been working on. That is what Binibining Mia worked on. At yun yung palalawigin namin. Sinisiguro namin sa inyo, yung espiritu nun, yun ang mararamdaman nyo. Yung dahilan kung bakit ninyo niyakap ang nobela, ang magiging parehong dahilan kung bakit nyo yayakapin ang screen adaptation ng I Love You Since 1892. Okay, thank you, Direk. Salamat, guys. Good luck sa series. Maraming salamat po. Next is from Manila Standard, Nikki Wan. Good afternoon. I'm right here at the back. Hi. First question ko kay Direk, medyo na-touch mo na itong question ko. Sabi mo na whenever someone reads a novel, iba-ibang interpretasyon. So, pwede parehong interpretasyon, iba ang visual interpretation. Yes. Iba ang nakikita sa utak. Okay, so having said that, I wanted to know, when you got the material, what was your vision? And as a director, what was your initial goal in presenting this material into a series? Simple. I wanted it to be epic in scope in terms of emotional sweep. More than visual, I wanted it to be sweeping emotionally. I wanted the love
the emotion of love, especially among the three characters, Carmela, Carmelita, Juanito, and Leandro, gusto ko nuanced. Ang pagmamahal at ang pagpapakita ng pagmamahal ay basically pareho, pero may nuancing yan. Iba't ibang shadows, iba't ibang shades, iba't ibang hues, iba't ibang impact. At ang linaw nun sa tatlo, nung binabasa ko yung libro, that is what inspired me. The exuberance, the energy, and the nuancing of the expression of their individual love. Malaking bagay yun. Mas mahalaga sa akin ang emotional sweep kesa sa visual sweep. Kasi ang emotional sweep ang magpupush sa'yo, ang mag-lift ng spirits mo eh. Yun lang. Thank you. Additional lang direct. Did you have a hand in selecting the cast? I think I was the last person on board. Okay. So, I was the last. When you, parang nang nalaman nyo kung sino yung magpo-portray ng lead roles, what was your initial reaction? Gusto ko. Honestly, simple. I've always wanted to work with Heaven Peralejo. Actually, in my last few projects, I was requesting for her. Hindi lang natutuloy. So, that is a fact. Nung nagtrabaho kami, nakita ko kung paano na-validate ang perception ko ng husay. Kasi napanood ko yung mga pelikula niya eh. Humanga ako. Muntik ko nang makatrabaho si Joseph Marco years ago. Hindi lang natuloy. Yan ang buhay natin eh. May natutuloy, may hindi. Muntik na kay Joseph. Pero si Jerome Ponce, laging inirereko sa akin yan. Laging hindi kami natutuloy. Hindi niya alam yon kasi nasa casting level lang. So in effect, yung pakikipagtrabaho ko sa kanilang tatlo is a very welcome opportunity. It is something that I have looked forward to. It's nice to know. Thank you. And my last question is for the cast. Nakakatuwa na kahit sa press con, very in character na kayo. Now, ang question ko siguro, what did you do differently or what are you doing differently sa project to compared sa mga previous na ginawa yung project to get into character? Siguro start mo tayo kay Joseph, then Jerome. Yeah, to be honest, my past 15 years sa pag-artista, hindi ako mahilig mag-aral ng acting. And so I was just relying on my talent and gut feeling. But this time, actually nagpahinga ako ng almost 1 year and 4 months. So in those times, medyo nahilig akong mag-aral, magbasa. Yeah, it's such a breath of fresh air to be studying about the craft acting. And whenever you study something, you're always excited to apply it. Diba? Kahit saan naman eh, pag nakapagbasa ka, oh, ganun pala yun. So palalim mo yung kaalaman mo sa craft, and the more you wanna try it. And so, I think nung nabasa ko yung libro, so in-apply ko lang lahat ng mga nabasa ko sa acting books na natutunan ko, I'm applying it here. So yeah, hindi pa kasi ako nagsistart, and I'm just so excited and eager na magsimula para sa role na to. And yeah, so like I said, I've been prepping for 2 months now, and unti-unti ko nakikilala si Leandro. Araw-araw ko siyang kapiling, binibisita ko siya araw-araw. And yeah, I'm excited to play him. Thank you. Jerome? Yes, same question. What are you doing differently for this project? Differently? Well, syempre way different the way ng mga choices na pinapanood ko ngayon. And sa totoo lang, puro pinapanood ko malayo na sa mga trip ko before. And yung the way din ng pagbabasa ko, hindi ko muna tinatapos. Kung hindi, dun ako sa chronological lang din.
Pero may nasa 1/3 na ako ng book. At itong si Heaven, pinabasa agad sa akin yung script. So, andun ako ngayon sa kinokorek ko yung book at script. At okay naman. Ayaw ko lang maging tamad in the way na isa lang ang babasahin ko. Kasi sa mga ginawa ko before, parehas ko binabasa. And dun sa preparation naman, dun ko ina-apply yun. Ina-apply ko na, uy, kinilig ako dito, sakto, puhunan to ngayong araw. Dala-dala ko na yung kilig. So, binubuhay ko sa sarili ko yung emosyon nung binabasa ko. The way, sa sinabi nga ni Direk, yung imagination, yun yung dala ko at ginagamit ko. At the same time, syempre, yung personal knowledge ko sa mga nuances, mga pinag-aaralan ko pa so far, yun yung ina-active ko. And with the help of Direk, for sure, the upcoming tapings, gagawin namin yung character na bubuo as Juanito. Thank you. Finally? So the way I got or get into character, what I do is in the morning, may playlist kasi yung 1892. And so I listen to the playlist of 1892. And then once na nag-makeup na ako, nadamitan na ako, ganun ako internalize. And then at the same time, alam ko kasi kung ano bang pinaglalaban nila ng dalawang characters. Ano ba yung ugali nila. And so yung mga nuances, yung mga ganyan, kaming dalawa na po ni Direk yun, collaboration na namin ni Direk, na para, okay, pupunta ako ng set, ito yung alam ko. And so mag-a-add si Direk, and then it becomes like a beautiful artwork, diba? And so, it's more of being open lang to everything and being sensitive and just be mindful. So that's how I get into character. Thank you and congrats everyone. Thank you. Thank you. Siguro sundan ko na din muna yung question ni Vicky. Doon sa characters nyo ngayon, ano yung nakita yung different doon sa mga ginawa nyo in the past na na-challenge kayo or first time yung na-experience? Actually, every character is different. Walang parehas na character na ipoportray mo. Kung ita-typecast mo na parehas silang, for example, parehas silang mamamatay tao, mag-iiba pa rin yun. The more you get to know your character, the more makikilala mo sila. And it's always, that's the good thing about acting. It's always different. Every character that you portray, palaging meron kang nadidiscover. And at the same time, you get to learn from them as a person. Sometimes, kapag miserable yung buhay ng taong pinoportray mo, you get to be grateful in life na parang grabe, sobrang sama ng buhay na. And whenever you realize your life, I'm thankful that ito yung nangyayari sa akin. So, there's so much learning and every character is so rich, especially if you really get to know them in a like deeper level. So, yeah, ibang-iba. I've never, parang wala pang ganong kalapit sa character na pinurtray ko with Leandro. Siguro may mga malapit in a way na period, but completely different. About your... Sound different kasi sabi ko nga, sinishare ko sa mga tao na sa paligid ko na ito yung klase ng project na inaabangan ko din. Very period, yung time. Wala, malayo. Usually kasi nag-start ako sa anak ni ganito, mayaman, mga small roles na rin ako, MMK, all ganyan-ganyan. Hanggang sa naging kontrabida, andyan yung kasama ko si Nadine sa Road Killers. Psycho, madami. Nag-enjoy ako. Hanggang sa ito na, naging sa Univercada, Hero, until Set Break. Hanggang sa in-offer sa akin to, sabi ko, wow. Ito na lang yung hinihintay ko. Nagbanggit ako sa kanila ng isang project, sabi ko, sa totoo lang, ina-expect ko, kukunin ako sa movie na ganito. Kaso, hindi. Yung pala dito ako mapupunta. And yun, sabi ako, bakit? Bakit ka tumatawa? Ayun, so, yun po. Kaya, yun yung iba. And for sure naman, and honestly, wala pa po ako dun sa, alam ko kaagad yung pinagkaiba ng totality from the character and sa set itself. Kasi hindi pa ako nag-uumpisa mag-shoot. Hopefully, masishare ko sa lahat ng tao yun kasi mas more on nakakapag-share ako about dun sa experiences dun sa taping, character, at sa story itself pag ginagawa na. Yun po.
course, yun nga po, first time ko magkaroon ng 2 characters. So very challenging. And at the same time, na-challenge din ako kasi makaalihan din na po yung director ko. So, challenging po siya na. Oo nga pala. kailangan A-game ako everyday. A-game? Nasa A-game talaga yung every scene. Kasi nakikita ko yung pagmamahal ni Direk sa proyekto na to. At the same time, mahal ko yung proyekto. Pero seeing the people, the production, especially Direk, and then kasama ko pa tong dalawa na to. So very challenging for me. And so, ayun po, enjoying lang ako sa journey. And lastly, as you get to know your characters, no, ano yung trait nila na you find interesting? Interesting sa trait? Sa akin yung very gentleman at laging nakangiti. Kasi hindi ako ganun. Matari agad ako tignan. Nasa likod kami kanina Direk, tapos naririnig namin, Ginoo siya, mabait siya. Sabi ko, Jerome? Ba't sinama mo na may mabait? Ba't na masama ako? Ikaw ba yan, Jerome? Hindi. Kaya nakakatuwa lang kasi syempre, I mean, honestly ito, kung makikita nyo naman sa mga actors, kahit pa paano may nakukuha din kaming mga traits ng ginagawa namin na isasama din namin. Hopefully, ma-enjoy ko sobra at makarelate ako dun sa character kasi talagang lovable siya at excited din ako sa mga part na magkaaway kami ni Cephas nito. For me, the most interesting part, kahit na grabe yung honor ni Leandro, yung pagiging matipino niya, yung pagmamahal niya sa pamilya niya, yung pagprotekta niya sa pangalan nila, yung sa pagmamahal niya kay Carmelita. If you dig deep, makikita mong, you know what's interesting is, ma-realize mo, tao talaga siya. Kasi, ang dami niyang dinadalang bagay, yung approval niya sa tatay niya. You know, he's always, alam mo yung unang panahon, wala kang laban sa tatay mo. Kung ano sabihin ng tatay mo, wala kang talagang masasabi. And, pag sinabi niya, unahin mo yung pagsusundalo mo, unahin mo yung karera mo, kahit may pagmamahal ka, wala kang magagawa. Diba? Papalayasin ka niyan. So, yeah, it's just the beauty of, you know, knowing that the character you're portraying is a real human being. For me naman, ang pinaka-interesting is si Carmelita. Of course, nasa 1892, ibang-iba siya sa lahat ng ginawa ko rin. And then, may mga reason behind kasi lahat ng mga decisions na ginagawa ng mga characters. And so I like how flawed the characters are and how human they can be. And ano sila, understandable. I do understand them. So yeah. Alright, maraming salamat. Next, may we call on from Inquirer, Alan Policarpio. Hi, good afternoon. I have a question for Miss Mia. Ayun, so I just want to know kung yung parang decision mo to write in Filipino, parang you think that allowed the story to stand out sa Wattpad and also allowed the story to connect more deeper sa mga tao. Dapat na Tagalog. Siguro po, lalo na si Carmela, nasa modern world, medyo tabi siya, ganyan. Pero nung nakapunta siya doon sa nakaraan, at sa mga sinusulat ko din na historical fiction, sa palagay ko, sa una kasi medyo mahirap talaga magbasa ng purong Tagalog, kahit narration. Pero kapag nakasanayan mo siya, kapag nagustuhan mo siya, minahan mo siya, tulad din ng mga mambabasa. Kasi kahit po ako, challenging din siya for me. Kumbaga, iisipin mo pa kung yung salitang ito ba is nasasabi na ba ito noong unang panahon. Sa tingin ko po, isa siya sa iyong pagkalalim at paggamit ng wikang Filipino sa kwento. It's a pride and isa po yun sa pinagmamalaki ko na naibabahagi ko po yun sa mga mambabasa na bigla po pag sa mga buksayan nag-uusap kami ng mga readers, puro Tagalog kami. Tapos pag pupunta po kami sa Intramuros, daw may kami mag-usap, puro Tagalog.
parang kahit papaano po nalisa sa buhay at nababalikan ko yung sarili natin. Pero yung love mo for history, talagang matagal na yung interest mo na yun? O parang recent ano mo ba yun na gusto i-pursue? Yes po. Bali po kasi ang mother ko po ay araming pani po ng teacher. So, bata pa lang po ako, marami na po siyang kinukwento sa akin tungkol sa kasaysayan. And nung first time mong nakilala si na Heaven, si na Jerome, si na Joseph, ano sa tingin mo yung mga qualities nila na tingin mo they embody din sa mga characters na gagampanan nila? Una po ay naramdaman ko po yung love nila for reading. Like, as an author, natuwa po ako kasi nag-effort po silang basahin na panghabang nobela. At nung una ko po silang na-meet noong Look Test, nagkaroon po kami ng mga conversation, mga tanong nila kung anong nangyari, bakit gano'n, ano yung inspirasyon mo. Doon ko po naramdaman yung mahal nila yung story and binasa po nila, pinagtsagaan po nilang basahin. And sa nakikita ko po, kausap ko rin po si Heaven, sabi ko sa kanya, be natural lang, like enjoy, lalo na yung character ni Carmela. And then kay Jerome din po, nagulat rin po ako kasi magaling din po siya mag-Tagalog. Tinanong ko po kasi, kaya mo ba puro Tagalog? At kay kay Joseph naman po, yun po yung eagerness po niya na makilala at kumbaga maging liyado na maisabuhay niya po yung character niya. And last na lang, pangarap mo rin ba talaga na maging parang published author o maging adaptation yung mga sinusulat mo? And how do you feel nung binigyan ka ng opportunity na ito? Dream come true ba siya para sa'yo? Gaya po nung nabanggit ko kanina, kung babalik po ako sa nakaraan, nagsulat po ako sa Wattpad para sa sarili ko talaga. At sobrang pinagpapasalamat ko po itong blessing, lalo na nung na-publish siya at nagkaroon ng series adaptation. And yes, pangarap ko po yun. Lahat naman po ng mga manunulat, kahit mga mambabasa, pangarap pong makilathala at makita sa screen, sa pelikula, kanilang mga nabasa, kanilang yung mga eksena, mga linya, at mga karakter na minahal po nila. Kumbaga, ito pong pangarap na to, hindi lang po ito para sa akin. Para rin po sa mga mambabasa at para rin po sa kala Direk, kala Heaven, Jerome, kay Joseph, at sa lahat po ng cast, productions, and whatnot. Ano pa lang naramdaman mo na nakita mo yung video nila na naka-costume na and all? First time hindi po namin makita, grabe. Kumbaga, very nakaka-goosebumps sa galing, sa husay. At pati po yung lapat ng musika at yung emosyon. Ako po, mahilig po ako manood talaga ng mga pelikula na kaya pong gampanan yung emosyon gamit yung mata. Yung kahit wala pong sabihin yung character, kaya pong mangusap ng mga mata. At nakita ko po sa mga tingin nila na kumbaga sumanib sa kanila sina Carmela, Juanito at Leandro. Thank you. Maraming salamat. Now, let's come on from Abante, Ana Pingol. Hi. To everybody. Ano lang, kung totoo yung time travel, gusto nyo ba talagang masubukan yun o hindi? Yun lang. Bago sila sumagot, excuse me lang, magsi-CR lang ako sa mga. No worries. Time out, time out. Ako personally, dahil nabasa ko yung libro, sabi ko, shucks, ang hirap pala talaga ng mga pinagdaanan ng mga Pilipino noon. And I'm so grateful na pinaglaban nila yung Pilipinas, diba? Pero kahit gustuhin ko man, parang masaya na ako sa buhay ko ngayon. Huwag na, okay na. Naramdaman ko na dun sa libro na may hirap ang mga pinagdaanan nila. Siguro, feeling ko part din ako na magre-revolution din ako ng mga panahon na yun. So, yun po. Sa akin, subok. Basta subok lang. Huwag lang ma-stop doon. Babalik. Yan. One day, gano'n. Kasi, darating yung time, marami tayong katanungan na hindi masasagot ng science, ng faith, or whatsoever. Kung hindi, yung mga panahon, alam mo yun,
natabunan na lang ng pagbabago ng kwento. Siyempre lahat yan, nag-iiba ng kwento. Yun, so yun po. Well, like what I said earlier, I think I've learned to really appreciate life, you know, the good and the bad. Alam mo, may story na parang there was a kid na sobrang tamad niya mag-aral. Sabi niya, sinabi niya dun sa Genie, mag-skip na lang ako hanggang high school. And then, nag-skip siya high school kasi ayaw niya mag-aral. So, nasa high school na siya, ganun pa rin. Sabi niya, parang nakakatamad mag-high school. Skip tayo sa college para mas may freedom ako. Pagdating niya ng college, ganun din, ayaw niya mag-grind. Sabi niya, gusto ko mag-skip na lang ako mag-asawa, doon na lang sa may asawa. And then, nung na-reach na yung asawa, sabi niya, well, wala pa kaming anak. Gusto ko magkaroon ng anak. So, ini-skip na naman niya. Hanggang sa pagtanda niya, doon nag-sink in sa kanya na parang hindi siya naging present sa buhay niya. But looking back, those are the days, yung mga nakaraan, those are the most memorable days of our lives. So I think I've learned to really be present and just enjoy the journey. You know, may kasabihan nga na a man who loves the walk will travel more than the man who loves the journey. So, thank you very much, Miss Universe. Thank you. Alright, maraming salamat po. Last but not the least, may I call on a TikTok content creator, Trixie Datlows. Hi everyone. So congratulations. I'm so excited to watch the series. And so, simple lang naman yung question ko. Yeah, so how has the novel changed you? So this is for all. So even the writer, how has the novel changed you? Yung isulat ko po yung I Love You Since 1892, doon ko po na-realize na I love reading, I love research. Tapos, I'm a mental health professional po kasi. So, bawat character, meron silang pinagdadaanan. May dahilan bakit ganun yung decision nila. So, gusto kong ipalabas, gusto kong ipakita doon sa nobela na hindi natin dapat husgahan yung tao base lang sa mga nalaman natin. Kailangan natin tingnan kung ano ba yung mga nangyari noong nakaraan, bakit ganun siya, bakit ganun yung reaction niya, bakit ganun siya nagsalita. At yung journey ko ng pagsusulat ko, I think it changed me a lot kasi mas minahal ko pa ang psychology, mas minahal ko pa ang writing. At pinagbangga ko po ang nobela at ang pag-intindi sa kung paano ko kumilos, mag-isip ang isang tao. Others. Paano na-change? Babaguhin ko lang ng konti. Medyo, ako ang pinakabata dito. So it's not about change anymore. It's more about appreciation. Unang-unang natutuwa ako na marami mga batang nagsusulat. Na-amaze ako na at 19, nakagawa ng nobela sa Binibining Mia. Malaking bagay yun. Masaya ako na may Wattpad. So maraming salamat sa Wattpad kasi pinagpapatuloy niya ang kultura ng pagbabasa sa panahong napakahirap magbasa. So malaking bagay ang Wattpad sa hindi lamang sa reading habit, kundi ang contribution nito sa pop culture. Maraming salamat sa mga talentong katulad ni na Heaven, Jerome, at saka ni na Joseph. Nabuhay ako at nangarap maging direktor nung panahon ni na Nora at Vilma. Naging estudyante ako nung panahon ni na Maricel at Sharon at naging direktor ako sa panahon ni na Judy Ann Santos at Angelo De Leon at Donna Cruz. Hanggang sa nakakatrabaho ko sina Angel at Marian at ngayon sila. The industry is in good hands with talents like them. And as
And as a person who has been a director for 34 years, I am deeply grateful for production companies like Viva that even given the very difficult times and the challenges, they have never ceased to produce content, what we call content now, in various platforms. They're still hanging on na mabubuhay ang silver screen, ang cinema. They are exploring streaming platforms and moving into vertical cinema. And that is what life and art is all about. It's about change and adaptability, continuance and representation. At sa edad kong to, nagpapasalamat ako na hindi lamang ako witness, kundi bahagi ng ganitong klaseng revolusyon. Thank you. Sa akin, change, honestly, hindi, hairstyle ko. Hindi ko pa kasi nakakapag-shoot itself, but for sure, it's a huge change din, lalo na sa first career ko. Pangalawa is sa tingin sa akin ng tao dahil magiging part na siya na tinahak ko. At yung character itself, tingin na din sa akin ng mga supporters at viewers. Ayun, hopefully marami pa akong makikita change in a good way. Yun po. Change? I would agree with Direk. Siguro more on appreciation. Because when I was reading the book, going back in the Spanish times, we don't have much freedom. But right now, we're living in abundance. You know, lahat, marami, there's so much here. And yeah, just the appreciation na meron tayo ng mga bagay nito. And ng mga panahon na yun, ang hirap umibig, ang hirap magkaroon ng freedom. And yeah, so it's really more of the appreciation side. Same with Joseph, of course appreciation. Ang hirap maging babae ng mga panahon na yun. So ngayon, the way we dress now, ba't pinaglaban niya ng mga Pilipino noon? And basically the appreciation for the Philippine culture. And of course, sa family, sa friends, sa taong minamahal mo. And so yan, napasaya ko nitong proyekto na to. So yan po. Thank you.